And ito, Sunday, ay Monday. Monday, the 30th of September, last day at Oktubre na. Okay? So, nandito tayo ngayon sa ating health reading. That is 002. Maraming salamat po sa nagparitual kahapon, nagpa-reading kahapon hanggang hating gabi. Maraming salamat po. Ngayon, kukuha tayo dito ng isang baraha, no? Para usisain natin kung kumusta ba yung kalusugan natin ngayon na katapusan ng buwan. Okay? Kung gusto niyo naman magpa-book ng full private reading, message lang po kayo kasi siyempre gusto niyo malaman kung kumusta yung kung ano yung mangyayari sa October ninyo. And then andyan na lahat-lahat, binibigay ko na yung update via video. Please do follow, like, and share na lang po. Okay? Kuha tayo dito. Well, this is the Ace of Wands. Okay, so para ito ngayon, no? Bakit ilang beses nito? Sa mga fire sign, no? Ito 'yon. So sa mga fire sign diyan, yung kailangan ninyong ingatan is yung sakit ng ulo, yung bahagi ng mukha natin, yung puso, yung likod, at saka yung mga kasukasuan natin at balakang. Yan yung iniinda sa kalusugan. At siguro yung gagawin nyo kung kayo'y nasa ganitong stage or may iniinda kayo sa mga ganang bagay or ganung pa sa parte ng katawan, mag-ingat kasi kalimitan nagkakasakit kayo dyan dahil sa stress, lalong-lalo na ngayon katapusan ng buwan, 'di ba? Andi dito na naman tayo sa mga due date natin. So malamang sasakit ang ulo mo, sasakit likod mo, kung minsan naman kasi sasakit ang puso mo or nadudurog ang puso mo dahil na rin sa emosyon mo, 'di ba? Posible nasasaktan ka kaya nagkakasakit ka dahil sa stress, 'di ba? And then yung kasukasuan mo at saka mga balakang mo kasi more on if you are on a business or nasa trabaho ka na pagmamaneho, pagdadrive or mga mabibigat na trabaho, kalimitan nasa balakang, nasa likod, nasa kasukasuan. So doble ingat, triple ingat po sa kalusugan dahil yung halaga ng pag-iingat sa kalusugan is katumbas ng pagpapahalaga sa spiritual ninyong aspeto sa buhay. Dahil ito yun ito yung kapital mo, 'di ba? Kung malakas ang pangangatawan mo, pwede kang magtrabaho, pwede kang sumideline at nai-enjoy mo yung quality time that you have to spend with your family and to other people na mahal at mahalaga sa buhay mo. Ganon din sa spiritual na side. Kasi kailangan mo ding pag-ingatan 'yan eh. 'Di ba? Hindi ka naman mabubuhay kung wala kang espiritu as given by God. So mandated by the universe. Huwag mong kalimutan na may obligasyon ka rin na ingatan mo ang spiritual na side. That goes with your soul. So protektahan mo yung sarili mong kaluluwa na hindi siya mabarang, hindi siya makulam, hindi siya masumpa. Kasi matatamaan yung physical aspect mo. Yung hindi nyo nalalaman kasi 'di ba, yung kalimitan kapag ginagawa yung ritual, it is not directly hurting the physical side or the physical body, but ritual is healing the spiritual or the spirit within you. Kaya nga minsan sinasabi mo na uusog ka, minsan parang hindi mo alam, bumisita ka lang sa isang lugar, pagbalik mo may sakit ka na. Kasi yung tinamaan is yung espiritu. So hindi mo makikita, which is only few people na merong third eye na malakas. Kasi minsan meron namang mga tao na parang half awake yung third eye nila. So that is part of the health issues right there and then sa buhay ninyo na kailangan nyo ring iwasan, kailangan rin nyo ring aksyonan na kapag nakaramdam ka ng sakit, huwag agad gamot, 'di ba? Huwag agad uminom ng gamot. Ipahinga mo muna sa sarili mo. Kasi
Kapag naipahinga mo yung sarili mo at nakarelax yan, dun mo mararamdaman kung natural ba ito o gawa ng tao. O posible din sasabihin mo, bakit mabigat yung energy ng bahay, bakit mabigat yung energy ng trabaho, yung energy ng amo, ng katrabaho, may mga ganon. So, posible na maraming factors within your house or sa paligid mo na nakakaapekto sa kalusugan mo. So, hindi lang sa usaping pag-ibig, hindi lang sa usaping relasyon, mas lalo mong i-invest ang time mo sa kalusugan. Kasi you will never enjoy or savor the moment of life or the journey of life. Kasi kapag nagkasakit ka, wala bedridden yung iba. Yung iba naman, 'di ba? Yung iba mentally ill. So wala, you will never be able to enjoy God's gift out of it. So kung 'di ba, sasabihin drink moderately, no? Whatever advices that the doctors will provide or give, kahit doktor nagkakasakit, hindi nyo alam kung yung doktor na yun pwedeng binarang dahil sa inggit, binarang dahil sa ayaw na nilang makita yung competition between the products that they have been doing, diba? Kaya minsan yung buong akala nila agad sasabihin nagkakasakit ka dahil sa stress, nagkakasakit ka dahil sa mga ganyan. No. Kung matatandaan ninyo, tumakbo si FPJ for president dati. Ba't siya namatay? And then sinabi heart attack. No, hindi siya namatay sa heart attack. Binarang siya dahil alam nila na mananalo siya. So there's no way for him na pigilan kundi patayin lang. At kahit ilang beses pa yang ipausisa, barang ang pumatay sa kanya. Napakalakas kasi siyempre mayaman yung kalaban mo, hindi pwede ding magsuhol ng kahit magkano, 'di ba? Ganun lang 'yon. So hindi porket nagkakasakit ka pwede kang i-ospital. Hindi, may mga bagay na may limitasyon yung abilidad ng tao. At yung limitasyon na yon ang naghihiwalay sa talino ng Diyos at talino ng tao. So, if you are experiencing health issues for the past 3 years onwards, magtaka ka na. Hindi natural yan. Kasi kung nagpapagamot ka at ginagawa mo, sinusunod mo naman pati yung diet at hindi pa rin siya umuusad, magpagawa ka ng first, second, third opinion regarding sa barang kulam sumpa at baka ginayuma ka or worse, nilason ka. 'Di ba? Kasi meron namang lason na paunti-unti, may lason din na biglaan, may mga ganon. So ngayon, kung gusto nyong malaman kung bakit nagkakasakit kayo, naging dahilan kung bakit hindi kayo makapagtrabaho, dun kayo mag-umpisa. Kasi hindi biro, no? Naisugal mo kalusugan mo, lalong-lalo na kung maraming taong umaasa sa iyo. Okay? So sana ingatan nyo kasi ito yun, tatanungin ka dito, paano mo ba iingatan ang sarili mo para matupad mo ang mga pangarap mo sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo kayang itawid yan kapag hindi maganda ang takbo ng kalusugan mo. So bago mo itawid ang lahat ng gusto mo o bago mo gawin lahat-lahat, mag-invest ka sa sarili mong kalusugan at sa spiritual side mo. Again, kung gaano tayo ka mabusisi sa skincare natin, ganun din dapat kayo kabusisi sa spiritual side ninyo. Huwag niyong baliwalain. Dahil mahirap kapag tinira kayo ng kalaban nyo sa spiritual side. Okay? So, thank you. At maliban pa doon, baka tirahin yung finances ninyo, mamalasin kayo sa trabaho, mamalasin kayo sa negosyo, lahat-lahat na. Thank you.